Ito hong pagsuko po kahapon ni Senator Dante Marcoleta matapos pong maglabas po ng arrest warrant ito hong Sandigan Bayan sa kasong plunder na isinampa po ng Office of the Ombudsman. Okay? Marami hong nagsasabi na ito hong ipinakita po ng Ombudsman na itinuloy pa rin ito hong pagsampa po ng kaso despite dito ho sa 3 araw po ng napakalaking rally na isinagawa po ng Iglesia ni Cristo, okay, calling for transparency at saka yung aligasyon po na binabaluktot daw ang batas, lalong-lalo na po sa kaso ho ni Marcoleta, mga kabida. Isa ba itong may tuturing na pagdedeklara ho ng Malacanang naggera laban ho sa Iglesia ni Cristo, mga kabida? Okay, meron kasi akong napasa po sa isang post po ng Ang Balita Ngayon kung saan po sinabi po mga kabida ni dating Congressman Kiko Barsaga na ito hong pagkakaaresto po ni Marcoleta, mga kabida, isa ho itong pagdedeklara ho ng Marcos administration ng giyera sa Iglesia ni Cristo, Okay? Eto, babasahin ko muna at pagkatapos niyan magre-react ko tayo po, Okay? Malacanang has declared war against INC. Ito yung question, tanong po, sa kanilang article. Ito ang naging pahayag ni dating Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga matapos aristuhin si Senator Dante Marcoleta kaugnay ng kasong plunder. Ayan. Sa kanyang social media post, iniugnay ni Barsaga ang pag-aresto kay Marcoleta sa Iglesia ni Cristo o INC, kung saan kabilang ang senador at sinabi, ito yung sinabi po ni Barsaga po, Malacanang has declared war against INC with Senator Marcoleta's arrests. Ayan. Ang pahayag ay inilabas kasunod ng pagsuko ni Marcoleta sa mga otoridad matapos maglabas ang Sandigan 3rd Division ng warrant of arrest at hold departure order laban sa kanya kaugnay ng kasong plunder na isinampa ng Office of the Ombudsman. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang Malacanang hinggil sa naturang komento, samantala nananatiling umiiral ang presumption of innocence ni Marcoleta habang nagpapatuloy ang pagdinig ng kaso sa korte. Ayon. So, ito hong hindi ho pagpigil at itong hindi ho nag-atubili itong Office of the Ombudsman na isang pa itong kaso po laban ho kay Marcoleta mga kabida. Isa ba itong uri po ng pagdedeklara ho ng Malacanang ng Marcos administration ng giyera against INC po mga kabida. I'm sure meron pong basbas po ni Pangulong Marcos itong pagsampa po ng kaso ng Office of the Ombudsman laban ho kay Marcoleta. Okay, mga kabida, hindi naman po siguro itutuloy yan ni Ombudsman Boying itong pagsampa po ng kaso kung walang blessing, walang basbas po mula kay Pangulong Marcos. Okay? At saka alam naman po natin mga kabida na questionable din yung pagsampa po ng plunder case against Marcoleta. Kasi sa kadami ho ng mga politiko na tumatanggap ng campaign funds, bakit siningle out po ito hong si Marcoleta, mga kabida? Diba? Questionable din yon. Okay? Ngayon lang po, okay, nagsampa ng kaso ng plunder ang Office of the Ombudsman sa isang politiko dahil lang po sa campaign contribution. Matagal na yang umiiral yang pagtanggap at pagbigay ho ng campaign contribution during campaign period. Alright? Bakit ngayon lang po sinampahan po ng kaso po itong si Marcoleta, Bakit yung iba po, okay, na hayagan ho, nagdeklara ho mga kabida, ng tumatanggap daw sila ng mga campaign contribution. In fact, during the submission of SOSE, itong Certificate of Contribution and Expenses po, sa COMELEC, makikita ho natin doon, mga kabida, yung contribution na ibinigay ho ng mga pribadong individuals or groups doon ho sa mga politiko.
mga kabida. Okay? Bakit hindi ho suwiin po yan ang Office of the Ombudsman? Para sa ganun, i-determine ho nila kung umabot ba ito ng 50 million. Kasi ang threshold kasi ng plunder ay 50 million eh. Okay? Yun din yung question po ng Iglesia ni Cristo. Bakit ho, siningil out po ito kung si Marcoleta po, mga kabida. Okay? Ang aligasyon nga ng Iglesia ay binabaluktot po ang batas eh. Alright? Ngayon, natapos po yung 3 araw po. In fact, yung pagsampa po ng kaso, kinabukasan po yun eh. After the 3-day rally ng Iglesia ni Cristo, mga kabida. Alright? So, yun yung malaking question. Ito bang pagsampa po ng kaso ng plunder ng Office of the Ombudsman against Marcoleta ay maituturing ba itong pagdedeklarho ng giyera ng Marcos administration sa Iglesia ni Cristo? Okay? Kasi para sa akin po, personal kong pananaw dito, mga kabida. Okay? Whether maituturing ba itong giyera ng Malacanang o ng Marcos administration against INC, okay? Para sa akin po, since merong nakita po ang ombudsman, mga kabida, na parang probable cause, para isampa itong kaso. Okay? It doesn't matter kung ang Iglesia ni Cristo po ay nagdemand po ng transparency, Okay? Itinuloy po yun dahil nakita po ng ombudsman na meron pong probable cause para sa kanila. Okay? Para po sa kanila, mga kabida. Kasi, malabo kasi pag umatras po sila doon, Kasi, mahalata talaga na gawa-gawa lang po nila yung kaso. Diba? So, itinuloy na lang po ng ombudsman para po panindigan po nila, mga kabida, na ang kaso po na kanila isinampa, meron pong probable cause. Okay, yun yung nakita ko po, mga kabida, bakit itinuloy po ng ombudsman itong pagsampa po ng kaso laban ho kay Marcoleta. Kahit na marami hong question doon ho sa manner ho ng pagsampa po ng kaso. Okay? Dahil unang-una po, kapag umatras po ang ombudsman, mga kabida, mahahalata po, na gawa-gawa lang po yung kaso. Okay? Kasi kung totoo ho, mga kabida, na may nakita ho ang ombudsman na probable cause, okay? Dapat isampa po ang kaso. Okay? Mga kabida. Diba? Ngayon, kung umatras po sila dahil lang po sa rally na ginawa po ng Iglesia ni Cristo, halata po na walang probable cause at saka gawa-gawa lang po yung kaso. Okay? So, yun yung pananaw ko po, mga kabida. Siguro, doon ho sa question kung ang Malacanang o ang Marcos administration nagdedeklara ho ng giyera against Iglesia ni Cristo. Siguro para ho kay Congressman Barsaga, isa o itong uri po ng pagdedeklara ng giyera, sa INC, itong pagsampa po ng kaso po against Marcoleta ng Office of the Ombudsman. Para po sa akin, ito, personal kong pananaw po ito, mga kabida. Hindi po ito maituturing na pagdedeklara ho ng giyera, ng Marcos administration against INC, okay? Against Iglesia ni Cristo, po. Siguro, pinanindigan lang po ng ombudsman, okay, yung nauna ho nilang assessment po, na meron pong probable cause against Marcoleta. Kahit na po, questionably po, yung kanila hong hakbang. Okay? Alam naman po natin po, mga kabida, na hindi lang po ito nangyari ho kay Marcoleta, ito hong campaign donations. Nangyayari po ito sa ibang mga politiko po Okay? Wala ho sigurong politiko po, lalong-lalo na po, yung mga tumatakbo po sa national scene, mga kabida, na hindi ho tumanggap ng mga campaign donations. Normal po yan, At pinayagan po yan ng batas, mga kabida, Okay? In fact, siguro mas malaki pa po yung iba ibang mga politiko po na natanggap na campaign donations, okay? Kaysa dito ho kay Senador Dante Marcoleta, po, mga kabida. Yung kay Pangulong Marcos nga
isa ho sa mga campaign donors po niya, no? Ayon po sa kanyang Statement of Contribution and Expenditures, ano? Na isinabmit po sa COMELEC, umabot po ng 200 million eh. Yung campaign donation, isang tao lang po yun, ha? Mga kabida, ano po? Alright? Oh. Yung iba po, yung tumakbong senador, ano? Ganon din yun. Okay? May natanggap din sila, no? Pero ang question ngayon, bakit siningle out lang po ito hong si Senador Rodante Marcoleta? Kaya nga pumalag ito hong INC. Kasi sa kadami hong mga politiko na gumagawa ng ganong anong tawag dyan? Pamamalakad po, no? Mga kapida. Eh si Marcoleta lang po ang ginigipit po ng Office of the Ombudsman. Alright? So, as to the question kung nagdedeklara ba ng giyera ang Malacanang against INC, para sa akin, hindi. Okay? Ito lang ay pinanindigan lang po ng Ombudsman yung pagsampa po ng kaso. Otherwise, kung sila po ay umatras dito dahil lang po nagrally itong INC, halata po, ano, mga kabida, na gawa-gawa lang po yung kaso. Okay? Halata po na wala hong probable cause. Kasi, yun nga umatras dahil lang po sa rally po ng Iglesia ni Cristo, dahil galit po ang Iglesia ni Cristo, ano? So, para po, magmukhang totoo po, ano, mga kabida, itinuloy po nila yung kaso. Okay? Kahit na po, alam po ng Ombudsman, na baka ang ending ho dito, maa-acquit ito hong si Marcoleta, no? Okay? Marami hong naniniwala ho ng mga legal experts, okay, na ito hong kasong isinampa ng Office of the Ombudsman ay mahina. Okay? Mahina ito dahil in the sense na hindi ho nila ma-establish na ito hong binigay na pera bilang campaign funds ay ibinulsa ba ito ni Marcoleta, no? Mga kabida. Diba? Although, sinabi po ng Ombudsman na hindi po idineklara sa kanyang SALN itong binigay na campaign funds, ano, ng tatlong mga individuals, mga kabida. Pero hindi ibig sabihin po ito, ano, na ibinulsa po niya ito. Okay? Personal po niyang pinakinabangan po yun, ano, mga kabida, ano po. Ang burden of proof dyan, para po patunayan na personal na ginamit at saka pinakinabangan po ni Marcoleta, ano, yung 75 million pesos ay nasa Ombudsman po, ano, mga kabida. Pero kung tatanungin po natin, ito hong si Marcoleta, confident na confident ito ano, na kaya ho niyang lusutan ito. Kasi malinaw po na hindi ito planned mga kabida, no? Kaso lang, ang tingin po ni Marcoleta, pinupolitika po siya Okay? Dahil siya po ang nanguna ho sa investigasyon against corruption sa flood control projects. Kung saan po, ang dami hong natatamaan po, no? Even the president, okay, tinamaan din, ano, mga kabida, dahil ho sa mga aligasyon ng mga testigo po ni Marcoleta po, ano, mga kabida. Alright? So, para sa akin, personal ko pong pananaw, hindi ho pagdedeklara ho ng giyera ng Marcos administration laban sa INC, ito hong pagsampa po ng kaso po ng Ombudsman. Okay? Ito po ay pinanindigan lang po ng Ombudsman, mga kabida, no? Yung kanilang assessment against dito ho sa kaso po ni Marcoleta. Para magmukhang totoo po yung kanilang kaso, ano, against Marcoleta. Otherwise, kung ay umatras po ito dahil lang po natakot sa Iglesia ni Cristo, malaking kasinungalingan po, ano, yung kanilang ginawa. Okay? Nagpapatunay lang po na hindi po totoo yung kanilang kasong isinampa, yung kanilang case built up, ano, against Marcoleta, ano po, mga kabida. Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, ano? Naniniwala ho ba kayo na pagdedeklara ho ng giyera ng Marcos administration, ito hong ginawa po ng Ombudsman na itinuloy po nila ang pagsampa po ng kasong plunder against Marcoleta, kaya ito po ay inaresto po kahapon, mga kabida, at nakakulong na po ngayon.